Kumusta kayo mga kaibigan, mga kamag-anak, lahat? Dito lang siguro sa Pilipinas. Huwag na natin isali sa abroad. Kasi ang pag-usapan tayo mga kaibigan, 64 pesos pagkakasiyahin pagkain sa isang araw. Isang tao isang tao. Ngayon, ihanap natin ng breakdown kung paano magkasya. Ibig sabihin, divided by 3, 64 pesos, 21 pesos lang, naigit. Napalagay natin na 21. Paano pagkakasyahin? Nasa Maynila ka. Mga kaibigan, ako po, wala po akong kinikilingan dito sa aking channel. Parehas po ako. Kaya po, hanapan ko po kayo ng breakdown na magkakasya. Magkakasya ang 21 pesos bawat kain. Isang araw, 3 beses ka kakain. 64 pesos. Basta wala kang ulcer, kaya babanggitin ko yung ulcer mga kaibigan. Ang may ulcer, hindi po pwedeng tipirin mo sa pagkain. Kailangan mag-almusal ka ng kanin. Anong ipapares natin dito para magkasya? Yung kanin kasi nasa 10 piso na pinakamura na yun. 10 piso. Kung ipapares natin dito, ito yung 12. 22 na. Hindi kasya. Hindi kasya mga kaibigan. Pag dito mo ipapares mo sa kanin, lalong hindi kasya, mas mahal ito. Ano na? Nasa Maynila ka mga kaibigan Huwag kayong alis at marami tayong pag-usapan. Wala talaga Yung may ulcer na hindi pwedeng magutuman. Yung walang ulcer, kung gusto mong magtipid talaga, pagkasiyahin mo 64 pesos sa isang araw. Pwede. Magtipid ka. Mag-almusal ka ng alas 9 ng umaga. Pag wala kang trabaho, hindi ko ina-advise ito sa may trabaho. Wala kang trabaho, tambay ka. Bagay nga sa'yo, huwag ka nang kumain. Tipid-tipid. Almusal ka ng alas 9 ng umaga. Pandesal. 5 piso ang isa. Ano gagawin mo? Dalawa na. Hindi na kasi siguro. Dalawang pandesal at saka may kape ka. May asukal. Sa tansya ko, kung 10 piso, sobra pa yan. Isang kainan na yun, Sa hapon, wala kang ulcer, alanganin na kasi yun mga kaibigan. 2 beses ka lang kumain para magkasi yung 64. Kumain ka na ng may ulam na. Kasi, di naman pwede. Kung puro tinapay lang at saka may ulam na. Ito, ipapares mo dito. Saka may itlog pa. Pwede na yun. Kung 2 beses ka lang kumain. Ito mga kaibigan, hindi man pwede na 2 beses lang kumain. At sa alam ko, yung iba ginagawa na po yan sa talagang kapos na po talaga sa budget. Na alam niyo ang aking buhay, ang aking binabasihan. Naranasan ko rin pong maging boy, 2 beses lang kami kumakain sa isang araw. Kaya po, ang aming almusal, tinapay at kape. Pero, alas 9. Kaya kung kami mananghalian, alas 3. 2 beses lang kami kumakain mga kaibigan. Kung magtinapay ka sa gabi, sa ngayon, pwede yung 21 pesos. 2 beses ka lang kumain. Pero kung ilagay natin sa tama, 3 beses ka kumain mga kaibigan, hindi talaga magkasya. Kung nandito ka sa Maynila, kanin, 10. Itlog, 10. Lulutuin mo pa. Hindi kasya. Saan ka kukuha na hindi mo naman pwedeng kainin hilaw. Ang kakasya dito, halimbawa, may ulcer. Ako may ulcer, hindi ako pwedeng magutuman. 3 beses ako kumain ng kanin. Magtiyaga kayong manood at matuto kayo. Kanin! Kahit na magdagdag ka pa ng kanin. Palagay mo na 15 pesos na ang kanin mo. Ang ulam mo mga kaibigan, ito. Toyo at saka mantika. Mantika nga pinagpritohan. Ito po. Huwag mo ubusin yung isang buting toyo. Siyempre, maalat din. Ayan. Ayan po, pwede po na yan. Ito po naranasan po namin sa probinsya.
Maswerte kung ang mantika mo ay mantika ng baboy. Yun po, kasi po yun. Tuyo at mantika. 21 pesos. 3 beses ka kumain. Nasa Maynila ka. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko po, wala po akong kinakampiyan. Wala akong sinisisi kung ano man ang mga desisyon ng mga tao. Ang hinanapan ko lang ng paraan, kung magkakasya nga. Magkakasya po. Pero, ganyan po. Kaya may sample na tayo kung anong kakainin mo. At kung ikaw ay nasa probinsya nakatira, binabati ko po ang mga magsasaka, masisipag. Yung 21 pesos, sobra na. Ba't naman sabihin nyo, sobra na? Yung masisipag. Siyempre, sa probinsya, may ang malawak naman ang lupa doon eh. Yung may bahay mo, sa gilid bahay mo, meron kang tanim na malunggay. Meron kang talong, tanim. Kaya kung bumili ka doon sa probinsya, alam mo kaibigan, mahal din doon ang gulay kung wala kang tanim. Kulang pa rin yung 64 pesos isang araw. Kulang. Sa probinsya ka, kung magtanim ka, mamitas ka na lang, at ang pagsasaing mo ay hindi ka nabibili ng gasol, kahoy, mangahoy ka, ang tubig mo galing sa bukal, kasi na po ang 21 pesos ang isang kain. Ngayon po, binibigyan ko lang kayo ng idea kasi alam niyo mga tao, hindi po man na puro lang tayo batikos na siyempre, nakasalalay din po sa ating pagsisikap ang ating kinabukasan. Magkakasya po yun pag nasa probinsya ka at masipag ka. Marami kang tanim. Halimbawa, itlog. Mag-alaga ka lang ng manok, libre ka na sa itlog. Kaya alam mo sa probinsya, binabati ko lahat ng mga magsasaka. Libre na kayo dyan sa pagkain, basta kayo masipag. Libre kayo sa bahay. Nangunguha lang kayo ng mga, hanga-hanga ko doon sa mga nasa bundok. Sana po makakuha kayo ng aral dito sa ating channel. Kaya po ako, nagtataka po ako pag nasa bundok, sa probinsya ka na, may lupain ka naman doon, tapos nagugutom ka. Libre po lahat doon. At magtanim ka lang. Ito lang kasi ang tanim ko dito. Nasa Maynila ako mga kaibigan. Malunggay lang ang tanim ko. Itong talong binili namin. Napakamahal dito ang talong. Yan po. Hanggang dito na lang ating video. Sana po magkapagbigay din akong aral sa inyo. Kahit sa ganito lang. Huwag po tayong kansyaw ng kansyaw na sirain natin yung mga nagsasabi ng ganon. Na pagkasiyahin mo yung 64 pesos. Depende po sa lugar yon. Depende na rin po sa tao. Kung masipag siya. Sabi ko nga sa inyo, kung sa probinsya ka, magtanim ka libre. Mamimitas ka na lang. O di 64 pesos mo sa isang araw, di ipunin mo na. Magbibenta ka pa mga kaibigan ng gulay. Magbenta ka pa ng manok. Kung makaalaga ka pa, sinuwerte ka, makabinta ka pa ng kambing. Kung ikaw yayamanin, makapagbenta ka ng baka. Yun po. Pag nasa probinsya, ang sarap ng buhay. Sana po, tangkilikin natin ang pagsasaka. Huwag po tayong mag-concentrate na pumunta ng Maynila lahat kayo. Ito lang ang magkakasya sa 64 pesos. Ito lang ang ulam mo, tuyo at saka mantika. 3 beses ka kakain. Kasi po, 64 pesos. Kaya kung yan dyan ka sa probinsya na may mga tanim ka, libre ka na dyan. Ipon na yung 64 pesos mo sa isang araw. Maraming salamat. Sana makakuha kayo ng aral sa aking channel. Ito po yung totoo ko pong pinapaliwanag sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingat po tayo lahat.